Yun, welcome back sa YouTube channel natin kay Ibon. Maraming salamat sa suporta sa mga nagsusubscribe. Maraming thank you para sa inyo. So sa video na to, napakahalaga na pag-uusapan natin. I-share ko sa inyo dito kung paano mag-gender ng isang African lovebird. So itong i-share ko base sa experience ko, 100% accurate po ito. So ngayon, ang masasabi ko lang, ang same hen na paresan, kapag same hen yan, nagpapatungan din yan at nag-mate din yan sila, nagme-mate, nagsusubuan din yan sila pareho. Pero ang same cock, hindi ko nakikita na nagsusubuan yan at di ko rin nakikita na nagme-mate yan sila. So banded lang ang same cock. Kahit tumagal yan dyan ng taon, banded lang yan sila dyan. Pero ang same hen, nagpapatungan. Tandaan natin, ang same hen nagpapatungan. Ang same hen, nagsusubuan na parang tunay na banded na sila. Makikita mo na lang yan pag pareho na ng itlog ng marami. Doon mo na ma-realize na same hen sila. Pero ang same hen halata mo na agad kasi minsan ang size nila halos pareho. Ang shape ng tuka nila halos pareho. Ang shape ng ulo nila halos pareho, pati yung katawan. So ngayon may video ako ituturo ko sa inyo 100% kung paano malalaman mo talaga dito kung cock ba yung alaga mo or hen. Itong i-share ko base ito sa experience ko, 100% accurate. Hindi po ako tumitingin sa dapo. Hindi rin po ako tumitingin ng di rin ako nagbabase sa kapa. So sa kapa minsan lang ako diyan magbase kasi minsan sablay yan. Meron tayong i-share na proven cock pero buka, ang sipit-sipitan. So isa lang ang tinitingnan natin, ay dalawa lang ang tinitingnan natin diyan. So kung gusto mong malaman, panoorin mo to. Ibon, i-share ko lang sa inyo kung paano ba ako nag-gender ng isang African lovebird. So ito, i-share ko, disclaimer lang, base sa experience ko lang yung mai-share ko sa inyo kung paano ba ako nag-gender ng ganitong African lovebird. So umpisa natin sa ganito, na kung nakikita nyo yung video natin na to. So unahin ko dyan, tinitingnan ko, i-share ko lang kay Ibon. Unang tinitingnan ko dyan yung size. Minsan naman yung ulo saka yung tuka. So hindi ako nagbabase agad sa pag nakadapo sila kung aliba yung dikit at yung buka. Kasi minsan halos pag nakadapo yan, minsan halos pareho lang din ang ginagawa na pagdapo. So hindi ako nagbabase ron kasi para sa akin sablay minsan yung ganon. So, saan ba ako nagbabase kadalasan? Itong share ko sa inyo, mahalagang malaman to ng mga newbie. So, ang i-share ko sa inyo, base sa experience ko na 100% accurate. Kahit walang DNA, basta marunong ka lang tumingin, malalaman mo na agad yan kung alin yung cock, alin yung hen. So, una, ang cock talaga, medyo maliit yan. Pero minsan naman, ang cock medyo malaki. Hindi naman minsan pareho silang ganon. Minsan kasi may mga African lovebird na bulldog talaga. Minsan malaki pa nga yung cock kaysa sa hen. So pero ang kadalasan makikita mo medyo may kalakihan talaga ang hen kumpara sa cock. So una, titingnan nyo dyan yung tuka. Yung tuka ng cock. Yung tuka ng cock, kung mapapansin nyo yan, ito yung cock. Itong banda dito, yan ang cock. Kung mapapansin nyo, yung tuka nyan maikli lang, pero pabilog siya. Yung hen naman may kanto yung pinakang ano nyan, puno ng tuka. Yung pahaba niya parang may shape siya. So medyo mahaba ang tuka ng hen. So kukunin natin. Unahin natin itong cock. So ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung paano ako mag-gender sa cock. So una,
ang tinitingnan ko sa kak, ito yung tinitingnan ko. Yan, kung titingnan nyo yan sa kak, medyo pabilog siya, pabilog yung part niya dito, medyo pabilog yan, at maikli lang yan, maikli lang ito, maikli lang yung pagganon niya. So yan, para sa akin mga 20%, 25% pwede maging kak. So ito ang titingnan nyo, yan, yan, tingnan nyo, medyo maikli siya at pabilog siya, pabilog itong part na to, pabilog yan. So saan ko ba makikita yung 100% accurate na kak ang isang African lovebird? So kung mayroon kayong alaga dyan mga kaibon na duda kayo kung kak ba or hen, ito yung number 1 na titingnan nyo. Kasi sa lahat ng kak, sa lahat ng hen, iisa lang yung ganitong makikita nyo. So bago ko ipakita yon, kakapain muna natin. So itong kak na to, buka yan, no? Buka yan, nakabuka siya, kaya hindi lahat ng dikit ang sipit-sipitan kak. So ito buka yan, 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 kung makikita nyo yan, yung sipit-sipitan nya, pasok nga yung daliri ko. Yan, buka yan, pero proven kak to. So pagka ganyan senaryo, saan ba talaga tayo titingin? Lahat ng kak, iisa lang yung buntot, yung ilalim ng buntot. Halimbawa meron kayong kak dyan, tingnan, ay duda kayo kung hen ba or kak, tingnan nyo to. Yan, ito ang titingnan nyo lang, 100% accurate yan. Pag ito maliit yan, pag yan maliit, kak yan, walang hen ay walang kak na malaki yung ganito. Lahat ng kak maliit yung ganito. Yan, yan, lahat ng kak, tandaan nyo, lahat ng kak maliit ito. Dito lang kayo mag-ID, dito lang kayo titingin. Pag maliit ito, automatic kak yan, lalo kung duda nyo kak siya, tingnan nyo na agad ito, tingnan nyo na agad yan. Yan, ito, lahat ng kak maliit yan, lahat ng kak. So dito mo malalaman na agad ang ibon, 100% yan. Pag ito maliit, automatic kak yan. Diyan lang ako nag-ID, napakasimple lang. Hindi ako tumitingin sa mga dapo, hindi ako tumitingin sa kapa. Ito lang ang size ng tuka, saka ito. Kung ano ang size ng tuka niya, yung tuka na sinabi ko sa inyo na maliit, maikli lang siya pero pabilog, sabayan nito na buntot. Yan, pag yan maliit, automatic kak yan. Lahat ng kak ganyan ang buntot. Tingnan nyo mga ibon nyo. Lahat ng ibon nyo, tingnan nyo. Kung maliit yan, lalo kung duda kayo na kak siya, tingnan nyo. Pag maliit yan, automatic kak yan. So isunod natin ng hen. Sa hen naman, ito may kanto. May kanto yan. May kanto yan siya. Pag ganun siya, patulis siya di papunta rito. Patulis yan. Yan. Patulis yan. Matulis yan pababa. Medyo may haba ng konti ang sa hen. Medyo malaki ng konti ang tuka ng hen. Bakit nga ba maliit sa kak ang tuka at malaki sa hen? Kadalasan kasi sa breeding, ang kak ang nagsusubo.
So kaya ganyan ang tuka talaga ng hen at cock. Sa cock medyo maliit ito at pabilog, sa hen medyo may kanto, medyo pahaba. So nakita nyo kung na maliit yung sa cock at manipis. Titingnan nyo naman sa hen. Ang hen malaki ito. So makikita nyo yun sa baba ng buntot, parang kapa. Ito yung parang kapang yan. So yan yung parang kapa dito. Sa hen malaki ito, malaki, pati yung buntot niya makapal yan kaysa sa cock. Yan, tingnan nyo, malapad kumpara doon sa kakanina. So ang hen malapad ito at medyo makapal yung parang kapa niya. Ayan. Pag makapal to at malapad, medyo malaki, big size, so automatic yan, hen yan. Lalo kung ang tuka, makilala nyo yung tuka na ito medyo malaki, mahaba, saka merong kanto dito sa taas na parang pag ganon. Tapos ito titingnan nyo, yan, malapad po ito sa hen. Ang hen po, lahat ng hen malaki po ang ganito, malaki po yung ganito nya. So sana nakuha kung paano mag-gender ng 100% ng African Lovebird kahit walang DNA. Ito karamihan hindi ito napapansin ng mga nag-aalaga. Bibihira ang tumitingin dito dahil nasanay tayo sa sinasabi nila pag nakadapo, kung nakabukahin, pag nakakipot cock, pag malaki hen, pag maliit cock. So di po ako nagbabase ron. Meron po kasing cock na malaki, pero pag malaki po, malaki man yung maliit, sa cock maliit po ito. Sa hen po yan, makapal po yan, malaki po kumpara sa cock. So yun ang pag-gender ng isang African Lovebird. Yan po 100% accurate po yan, wala pong sablay dyan. Pag ganyan po, kahit tingnan nyo po yung alaga nyo, lahat ng cock nyo dyan maliit po yung ilalim ng buntot. Lahat po ng hen nyo dyan malaki yung ilalim ng buntot. 100% po yan, subukan nyo tingnan. So ganun ako mag-gender ng lovebird. Try natin kumuha pa ng isa na probing cock. So ito pa isang patunay na cock, probing cock din po ito. So yan, makikita nyo po itong probing cock. Maliit po yan, maliit po ito, slim, maliit po itong ilalim ng buntot. So kumpara sa hen na mas malapad po ito. So yan, probing cock po yan, may itlog ngayon, yung vlog natin kahapon. So titingnan nyo, maliit po yung buntot nya, yung ilalim, maliit po yung parang kapa, yung pag ganito dito. So yun, sana malinaw kung paano mag-gender ng isang African Lovebird. So yun lang, maraming salamat. Diyos mabalos and dugabos.